Hindi lang po ako nagpapahalata. Pero ang hirap. Ang hirap pala. Ayokong panghinaan ng loob. Ayokong maramdaman ng pagod. Kasi sa akin lang po umaasa ngayon ang pamilya ko. Sana lang po, laging may handang tumulong sa amin. Dahil di ko na po kaya. Yakap lang po. Sapat na. Pahinga ka na, Rambo. Marami naman kami nandito para tulungan ka. Hindi mo kailangan gawin lahat. Sir Mayor, kailangan ko pong maging busy para hindi ko po maramdaman yung sakit. Hindi pa rin po ako makapaniwala na wala na si tatay talaga. Rambo, sige. Sabihin mo sa akin kung ano yung sakit na nararamdaman mo. Huwag mong suluhin. Sabihin mo sa akin. Sir Mayor, salamat po. Kasi pumunta po kayo dito. Kanina ko pa po gusto umiyak. Ilabas mo lang yan. Iiyak mo yan. Ilabas mo. Ilabas mo. Hindi ko na kaya. Ilabas mo yung nararamdaman mo. Huwag mong pigilin. Ha? Sir Mayor, ang sakit na po talaga. Bakit si tatay yung kinuha? Mabuti naman ang tatay ko eh. Yun ang tanong ko eh. Nung nawala ang buong pamilya ko. Marami namang masamang tao dyan. Pero bakit sila pa? Hindi natin alam kung anong plano ng Diyos sa buhay natin. Alam mo ba, no? Nung namatay ang pamilya ko, gusto kong gumanti. Pero naisip ko kung gaganti ako, katulad ko rin yung mga taong pumatay sa pamilya ko. Hindi ako kagaya nila. Kailanman hindi ko ilalagay ang batas sa mga kamay ko. Mayor, hindi po ba kayo nagtampo sa Diyos? Nung una, aaminin ko, oo, nagtampo ako. Pero naisip ko, ba't naman ako magtatampo? Itong buhay ko, hiram lang naman. Alam ko naman na hindi natutulog ang Diyos. Katulad na sinabi ko, meron siyang plano sa buhay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Sisingilin din yan. Kung sino man yung gumawa ng kasamaan na yan sa pamilya ko. Basta't huwag bibitawan.